My Billionaire True Love, Chapter 14, Walang Bibitaw. Pagkagaling nila sa Tagaytay, ay dumiretso sila sa mansyon ng mga magdilang. Hindi pa rin masaya si Lily nang makita ang ina. Mas lalo nang pumayat at tila may iniisip at tuliro. Kapag tinatanong naman niya, ay okay lang naman daw ito. Pero hindi kumbinsido si Lily. May problema ang kanyang mama at naman niya ito. Pero wala siyang magawa at hindi niya alam kung ano ang problema ng mama niya dahil ayaw magsabi nito. Nasabi niya na ito kay Christopher at meron na daw nakabantay sa mama niya 24/7 at nagre-report ito sa kanya. Napanatag naman ang kalooban ni Lily pero may konting pagkabalisa pa rin. Busy ang buong hotel dahil sa gaganapin na annual party nito bukas. Imbitado ang lahat ng empleyado dahil party sila ng hotel at gusto ng management. Medyo na-divert ang isipan ni Lily at hindi na siya nag-aalala sa ina ng pansamantala. Ang nasa isipan niya ngayon ay ang sinabi ng kasamahan niyang si Candy. Lahat daw sila ay magpapa-makeover pagkatapos ng shift nila. Total relaxation din daw para maganda at fresh sila bukas sa gaganapin na party. Napatingin naman siya sa salamin. Kasalukuyang nasa powder room si Lily. Ang nakikita niya ngayon sa salamin ay isang simple at pangit na Lily. Naka-eyeglass at nakapusod lang ng simple ang mahaba niyang buhok. Kaya nga lagi siyang sinasabihan ni Colleen na pangit. At bagay nga sila ni Christopher na mukhang weird na ewan. Hindi naman niya nilalait ang asawa. Pero sa ayos nito ngayon, ay kailangan din ito ng makeover. Ang tanong ay kung papayag ba si Christopher na putulin ang buhok at bigote nito. Napailing na lang si Lily sa kanyang mga naiisip. Pero gusto niyang i-consider ang pagpapa-makeover. Dapat presentable sila sa dadaluhan na party. Isa ito sa pinakasikat na hotel sa buong bansa at pati na rin sa ibang bansa ay sikat ang Christopher 5-star Hotels and Restaurants. Madaming media ang makikimarites sa naturang party at sigurado si Lily na dadalo din ang mga mayayamang konektado sa hotel. Pati ang daddy niya ay dadalo rin dahil ito ang main supplier ng hotel. Sana hindi niya makita si Colleen at ang kanyang madrasta upang hindi masira ang araw niya. At ang pinakaaabangan ng lahat ay ang pagdating ng CEO ng mismong hotel. Palaisipan sa lahat kung ano ang itsura nito dahil ni minsan ay hindi pa ito nagpapakita in public. Every annual party ay inaabangan ng lahat ang CEO. This will be his first public appearance pag nagkataon. Hanggang sa pag-uwi ay nag-iisip pa rin si Lily. Napansin naman ni Christopher ang kanyang pananahimik. Lil, may problema ba? Tanong ni Christopher. Wala naman pero nag-iisip ako about sa annual party bukas. Sagot ni Lily sa malayo ang tanong. What about that? Muling tanong ni Christopher. Yung mga kasamahan ko kasi ay busy ngayon at nagpapa-makeover para sa party bukas. Wala sa sariling sagot ni Lily. Gusto mo rin ba magpa-makeover? Si Christopher. Napatingin si Lily sa kanya. Medyo matagal siyang tinitigan ni Lily at hindi niya maiwasan ang pamulahan ng mukha. Buti na lang at hindi ito halata dahil sa kanyang bigote at bangs na halos matabunan na ang buo niyang pagmumukha. Ano sa palagay mo, Topher? Tanong ni Lily. If you like it, then go. Masayang sagot ni Christopher. I like it. Para maiba naman at maging maganda ako sa party. Yan ay kung may igaganda pa ba itong mukha ko? Malungkot na tanong ni Lily. Napatawa ng bahagya si Christopher pero agad ding tumigil nang makita ang seryosong mukha ni Lily. You're beautiful, Lil. Hindi mo lang alam na ang ganda-ganda mo. Papuri ni Christopher sa kanya. Bigla naman nag-init ang mukha ni Lily sa sinabi ng asawa pero parang duda talaga siya na maganda siya. Thank you, pero pinubola mo lang ata ako eh. Palagay ko wala ng pag-asa na maging maganda. Nakasimangot na sabi ni Lily. No, don't say that. Maganda ka, Lily. Giit ni Christopher. Why don't we go to a salon at magpa-makeover ka?
May kilala ako na magaling at tiyak na mas lalo kang gaganda. Kumbinsi ni Christopher sa kanya. Sige, pero Topher, pabiti na sabi ni Lily. Ang boses nito ay parang naglalambing. Kaya medyo nakadama ng konting kilig si Christopher. What? Don't worry. Sasamahan kita, Lil. Nakangiting sabi ni Christopher. It's not that. I want you to have a makeover too. Will you? Nakapapi eyes pa si Lily habang nagtatanong. Hindi naman sa ayaw niya ang hitsura ni Christopher. Pero gusto niyang makita ang buong pagmumukha nito. Napawi naman ang ngiti sa labi ni Christopher sa tanong ni Lily. Bumabalik na naman ang kanyang pagka-insecure at pagiging introvert. Matagal din siya nagtago at nanahimik. Kaya na ba niya? No, sigaw ni Christopher sa kanyang isipan. He promised that he will never show in public again. Ayaw niyang makahalubilo ang mga taong mapanilang at abusado. Gusto niyang magtago at siya lang ang makakita sa mga ito. Mas madali ito sa kanya. No. Seryosong sagot ni Christopher at bigla itong tumahimik. Wala nang imik si Christopher at pakiramdam ni Lily ay kasalanan niya. Na-offend niya ito nang hindi sinasadya. Wala namang masamang intensyon ang tanong niya. Gusto lang niya na silang dalawa ang magpa-makeover para kapag nakasalubong nila ang kanyang pamilya ay hindi na sila laitin. Yun lang ay kung lulubayan sila ni Colleen. Mas mabuti nang huwag niyang makita ang mga ito. Binuksan ni Christopher ang bintana ng kotse at doon na focus ang paningin nito sa labas. Si Lily ay masama ang loob at gustong maiyak pero pinigilan niya. Nakakahiya sa driver na inarkila ni Topher. Akala niya ay gano'n na sila ka-close ni Christopher at pwede na siya mag-suggest ng ikabubuti nito. Nagkamali pala siya. Malungkot niyang tiningnan si Christopher at tila sumisilip na ang kanyang mga luha pero kaya pa naman niya ang pigilan ito. Topher, tawag niya. Pero walang naririnig si Christopher at may sarili itong mundo na nakatingin pa rin sa labas ng kotse. Nakarating na sila sa kanilang bahay ay tahimik pa rin si Christopher. Hinayaan na lamang niya ito. Tahimik lang din siya na itinutulak ang wheelchair nito. Ngunit pakiramdam ni Lily ay sasabog ang kanyang puso kapag hindi niya makausap si Christopher. Topher, tawag niya nang makapasok sa loob ng bahay. Bumuntong hininga lang ang isinagot ni Christopher at hindi ito lumingon sa kanya. Hindi na talaga niya kaya. Unang beses na nadalaman niya ang labis na sama ng loob at mukhang sasabog na siya. Pumalahaw na talaga siyang iyak na parang kambing lang naman. Oh, sorry Topher, sorry. Iyak ni Lily habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nagulat naman si Christopher nang biglang umiyak si Lily. Unang beses din siya makakita ng babaeng umiiyak, yung tunay at hindi nagpapanggap lang. Lumingon na rin si Christopher sa wakas kay Lily at nagulat siya nang makita ang luhaang mga mata nito. Namumugto na rin ito at tila ba namamaga. Ganon kagrabe ang iyak ni Lily. Why did you cry? Nagtatakang tanong ni Christopher. Baka nasaktan kita o ano? Oh, sorry Topher. Umiiyak na sagot ni Lily. Ramdam naman ni Christopher na tunay ang feelings ni Lily at labis na dinamdam nito ang hindi niya pagpansin sa asawa. Okay lang, pero hindi ko alam kung bakit ang sakit ng dibdib ko, Topher. Akala ko galit na galit ka sa akin. Gusto ko lang naman na sabay tayo magpa-makeover. Baka gumanda ako at hindi na apinikulin. Mahabang paliwanag ni Lily na umiiyak pa rin. In-check na ang mga mata nito dahil namamagana sa walang tigil na pag-iyak. Ngayon na alam na ni Christopher ang dahilan ay medyo na guilty siya sa biglaan niyang panlalamig at hindi pagpansin kay Lily kanina. Lil, come closer to me. Utos ni Christopher. Dahan-dahan naman na lumapit si Lily sa kanya at hindi inaasahan ni Lily ang pagyakap ni Christopher sa kanyang bewang. I'm sorry, Lil. Mahinang sabi ni Christopher. No, ako ang dapat na mag-sorry. Si Lily na humihikbi pa rin. Let's have a makeover tomorrow. Makakahabol pa tayo dahil sa gabi pa naman ang party. Masayang sabi ni Christopher.
Hindi makapaniwala si Lily sa sinabi ni Christopher. Kung kanina ay napakalungkot niya, ngayon ay walang pagsidlan ang kanyang tuwa. Ewan at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta, bigla na lang sumakit ang dibdib niya at sumama ang pakiramdam nang hindi siya pansinin ni Christopher. Are you sure? Paniguradong tanong ni Lily. Yes, maikling sagot ni Christopher. Baka napipilitan ka lang ha? Kung hindi ka pa ready ay huwag mong pilitin, Topher, sabi ni Lily. Nope, we will have a makeover tomorrow. Determinadong sagot ni Christopher. I guess it's time, Lil, that I will go out to my comfort zone. Will you still hold my hand? Parang naniligaw lang ang tanong ni Christopher. Siyempre, hindi niya iiwan si Christopher. Ang dami nang nagawa nito para sa kanya. Ngayon pa ba niya ito iiwan? Kahit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng will you still hold my hand nito, ay hahawakan pa rin niya ang kamay ni Christopher kahit anong mangyari. Baka takot lang ito makita ang mukha ng iba. Baka ito ang dahilan. Pero hindi sigurado si Lily kung ito nga ba ang rason ni Christopher. Kahit na pangit ang mukha nito, ay hindi siya bibitaw. Of course, andito lang ako, Topher. Hindi ko bibitawan ang kamay mo. Nakangiting sagot ni Lily. And that's all for this chapter, guys. And if you want to listen more about the love story of Topher and Lily, please hit the subscribe button, guys. Thank you for listening. Have a nice day, everyone. And My Billionaire True Love is available to read on Good Novel, Dream, and Fame Inc.